Scorpio, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At titingnan natin ang energies na parating sa inyo ngayong September 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see Scorpio. What's coming to you ngayong September 2024? Pallas Athena, think. So kayo mas magiging ngayon, mapag-isip. Baka meron kayong pag-iisipan, pag-aaralan ngayong September na kailangan mong, parang nagiging strategic ka ngayon. Strategic ka sa trabaho mo, sa career, sa business mo, sa relationship mo. Dahil maaring meron kang gustong makuhang resulta base sa mga actions na gagawin mo. Kaya nagiging maingat ka rin sa actions mo. Pag-iisipan mo muna talaga bago mo siya gawin. You also have progressions, which is journey. So this is about improvement sa buhay mo. You may be reassessing your situation. Na tipong kino-compare mo yung sarili mo a few years back. So example, iisipin mo, ano ba ako, nasa na ba ako nung 2020 or pre-pandemic, ano na bang nag-improve sa buhay ko? Meron bang naging significant na change? Ganon. So, marirealize mo na yes, maraming significant changes sa buhay mo. Like talagang dun mo makikita yung progress mo, progress ng iyong paglalakbay sa buhay. O yan. You also have strength, which is dignified. So, ibig sabihin nito kasi is comfort, no? So, yung iba sa inyo, you will feel comfortable sa tinatahak ninyo na landas, no? You feel good about it kasi alam nyo, you are in alignment and nakikita nyo yung direction na tinatahak nyo. Yung parang nakikita mo na yung finish line. Oo. Natatanaw mo na siya. And yung effort na lang ang kailangan mong gawin para makarating ka dun sa finish line na yun. Dun sa goal mo. Okay? Sa iba sa inyo, yun yung nagiging inspiration nyo ngayon. Yung goal nyo. Goal. Okay. And yung iba naman, meron kayong may leadership role sa inyo. No? So, pwedeng may promotion, merong mapopromote, mas aangat yung kanyang posisyon sa trabaho or meron kang i-assume na parang magiging OIC ka. Ganyan. Your overall energy is the Six of Cups, which is about the energy ng past, nostalgia. So, maaring meron kang mga maaalala ngayong September, alaala ng nakaraan, alaala ng nakalipas. Or, maaari rin, kung may mga anak ka na, you will be spending more time with your kids or your loved ones. Oo, lalo na kung naging very busy ka nung nakaraang linggo na puro work lang or projects ang ginagawa mo. And ngayon, may time ka na with your kids. Your challenge is the Eight of Pentacles. So as a challenge, this is about challenge ng iyong workplace. So maaaring magkaroon ka ng frustration sa mga bagay na gusto mong matapos agad. Gusto mong magawa agad. Oo. Minsan kasi pag tayo ay nagmamadali, the more na may mga nangyayari para ma-delay pa ito lalo. Let's say, nagmamadali ka, tapos may ginagawa kang report, tapos yung kape mo, hinahanap mo, and then natabig mo yung kape, natapon dun sa report mo. Nakakaiyak yun, di ba? But, mga ganon, minsan may mga ganon experiences na hindi natin inaasahan, no? Na pipigil sa ating mga ginagawa.
So, pag ganon, I know it's frustrating, pero wala namang maitutulong yun kung magiging frustrated ka. Na tipong masistress ka, magagalit ka, or may sisisihin ka. 'Di ba? So, just move on and tingnan mo kung may magagawa kang paraan. Kung wala, move on. Mm. Some of you naman, maaaring meron kayong projects ngayong September na parang isinantabi mo for a while, tapos ngayon ipagpapatuloy mo na siya. Your opportunity is the Knight of Pentacles. So, as an opportunity, this is stability in your finances. Pero, alam mo yun, slowly but surely, no? Na hindi, kaya nga no, isa sa challenge mo yung mga pagmamadali. So, iwasan mo magmadali. Para naman, hindi ka, or maiwasan mo yung potential problem in the future. Dahil, minadali mo, baka mag-regret ka na, ay, sana pala, naging chill lang ako. Sana pala, hindi ako nagpa-stress or hindi ako na-frustrate. But as an opportunity, some of you maaring may opportunity for like buying a property. No? Pwedeng bibili ka ng lupa, bahay, or any property na merong value para sa'yo. Malaki man yan or maliit. So your blessing is the King of Cups. The King of Cups is someone na very expressive ng kanyang emotions. Nararamdaman niya. Very caring, compassionate, no? So, maaring ang isa sa blessing sa buhay mo ay tao sa buhay mo na merong pagmamahal sa'yo, nakikare talaga sa'yo, someone who's always been there for you, to take care of you, to love you. Oh, di ba? And this can be a water sign, no? Kapareho niya na water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Or an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay? So, let's see your money, career, finances, kaperahan. You have the Moon, the Nine of Wands, and the Judgment. Okay. Di ba sa inyong Scorpio, you feel tired. Parang pagod ka na sa kinalalagyan mo ngayon sa trabaho, career, or business. Di ba nga sabi natin, kapag pagod, magpahinga, no? Sabi, don't quit when you're tired. Quit when you're done. Pag natapos mo na. So, some of you, maaring meron kayong ipinaglalaban na career, trabaho, or business na masasabi mo na hanggang doon na lang yung kaya mong ilaban. At for some of you, hindi naman sa pagsuko to, but alam mo lang kung kailan ka titigil. With the Judgment card, it seems na pag nilay-nilayan mo na it's enough, no? Lalo na kung sa tingin mo, nagawa mo na yung best para dito and still, hindi mo nakukuha yung dinedeserve mo. 'Di ba? Hindi ka na-value sa work, sa trabaho mo, no? And now you want to make some changes. Although, yung iba, may takot kayo doon sa pagbabago na yon. But at the same time, andun pa rin yung parang, sige na, babaguhin ko na. Susubok na ako ng ibang bagay. Kesa naman, nagtitiis ako. 'Di ba? So, ngayon, may hangganan yung pagtitiis mo. You want to experience something new sa career, sa business. And then, sa relationship, we have Knight of Swords, the Death card, and the Four of Wands. Okay. Some of you, meron ditong parang, hindi naman mag-resonate para sa lahat, no? But I see a renewal ng relationship. Lalo na at ang overall energy nyo is the Six of Cups, which is about energy ng past. So, maaring meron dito na person sa buhay mo na nagtatry na mag-reach out sa'yo, ayusin, makipag-usap about your relationship, your connection. And some of you, bibigyan nyo ng pagkakataon itong taong to na bumalik sa buhay nyo. And sabi ng iba, di ba, huwag nang hayaang bumalik ang past
Pero case to case basis kasi yan. Depende sa paghihiwalay ninyo kung talaga bang nasaktan nyo yung bawat isa. Pero kung kaya pang ayusin, maaring kakayanin nyo. Ayan, no? You are working together. So some of you naman, pwede tong hindi romantic connection, pwedeng friendship, yung tipong hindi lang kayo nagkausap ng matagal, may konting tampuhan, so aayusin nyo yan. Siguro meron dito na parang alam na niya, alam niya yung pagkakamali niya, inamin niya, yung kakulangan niya, so kaya naayos. Oo. You've earned all your stripes. So I think you're going to be very proud of your achievements, malaki man yan o maliit, dahil alam mo na pinagpaguran mo yan. Pinagpaguran mo, pinagpuyatan mo. So that is your reading, Scorpio. Thank you so much. Bye.